May isang mahiwaga, misteryoso, na babae na umiiral sa panahon natin. Marami na siyang nabiktima, marami na siyang napatay, at parami ang kanyang naililigaw. Isa po ba kayo sa natatakot o nangangamba para sa inyong sarili at sa inyong pamilya na baka mabiktima rin ng babaeng ito? Gusto niyo po ba siyang makilala? At tingnan natin, imbestigahan natin kung ano ang mangyayari sa kanya. Tingnan natin kung gugustuhin pa ba natin siyang makilala pagkatapos natin pag-usapan ang paksa na ito. Ang totoo mga kapatid, mga kaibigan, mga bisita po namin na nandito sa umagang ito, maraming mga estudyante ng Biblia, mga scholar, mga komentarista, mga mananaliksik ang sumubok na kilalanin ang babaeng ito. Ang babaeng tinutukoy natin ay nakaulat sa Apokalipsis 17, 1, 15, at 1, 5, 15 at 18. Subaybayan niyo po ako mga kapatid sa pagbasa para kilalanin natin ang babaeng ito. Apokalipsis 17.1. Sabi dito, lumapit sa akin ang isang pitong anghel na may 7 mangkok at sinabi niya sa akin, halika, ipapakita ko sa iyo ang hatol sa impluwensyang babaeng bayaran na nakaupo sa maraming tubig. Sa talatang 5, ganito naman po ang sabi, nakasulat sa noon niya ang isang pangalan, isang misteryo, Babilonyang dakila, ang ina ng babaeng bayaran at ng kasuklam-suklam ng mga bagay sa lupa. Sa talatang 15, Apokalipsis 17:15, sinabi niya sa akin, ang mga tubig na nakita ko kung saan nakaupo ang babaeng bayaran ay sumasagisag sa mga bayan at mga pulutong at mga bansa at mga wika. At sa talatang 18, sabi dito, at ang babae na nakita mo ay sumasagisag sa dakilang lungsod na naghahari sa mga hari sa lupa. Sa nabasa po natin mga kapatid, yung babaeng gusto natin kilalanin ay tumutukoy sa iba't ibang estado, kalagayan. Sa talatang 18, binanggit siya bilang isang lungsod. At sa panahon natin sa ngayon, marami yung iba't ibang pagkaalam o paniniwala may kinalaman sa katayuan babaeng ito. Halimbawa, sa isang artikulo, lumabas sa isang pahayagan, ang title ay, Could Babylon the Great Described in Revelation be United States? Kung babasahin natin yung teksto sa talatang 4, sa Apokalipsis 17:4, binanggit doon na yung babaeng ito ay nabibihisan ng isang kulay ube, iskarlatong kumikisap na ginto, at angkop lamang daw na lumarawan ito sa Amerika. Ganito naman ang komento ng Healy's Bible Handbook, page 731, sa ilalim subtitle, Apostate in the Church Throne in the World Empire. Sabi nila, kung ilalarawan ng dakilang patutot na nakaupo sa mabangis na hayop na may 7 ulo at 10 sungay, ito ay saktong-saktong lumalarawan o kumakapit sa Papa ng Roma. Pagkatapos inilarawan nila yung iba't ibang kalagayan na magpapangyari o makakumbinsi sa mga tao na talagang saktong o akma yung Babylonian dakila para sa Papa ng Roma. Sabi naman ng Scofield Reference Bible na ginagamit sa Dallas Theological Seminary, sabi nila, meron 2 Babylonia, political Babylon at ecclesiastical Babylon. Ibig sabihin, para sa kanila, ang Babylonian dakila ay kumakatawan sa militar, politika, at ang ikalawa naman ay sa relihiyon. Pero, ano ba talaga ang sinisimbolo ng babaeng pinag-uusapan natin? Misteryosong babae na gusto natin kilalanin. Tingnan natin mga kapatid, balikan natin yung mga binasa natin teksto kanina. Ano ba yung nalaman natin na kalagayan ng babaeng ito? At tingnan natin kung ano ba yung dinidescribe ng teksto. Una, inarawan siya ng teksto bilang isang babaeng patotot, prostitute, o babaeng bayaran. Ibig sabihin, meron siyang mahalay na paraan ng pamumuhay. At marami siyang kasuklam-suklam ng mga bagay na ginawa. Hindi siya yung mabangis na hayop na may 7 ulo at 10 sungay. Kasi sa Biblia, ginagamit itong simbolo na ito sa politika or militar na puwersa. Ikalawa, ang Babylonia dakila ay inilarawan bilang dakilang lungsod gaya na binabanggit sa Apokalipsis 17:18. Binanggit siya na dakilang lungsod. Ibig sabihin, namamahala siya sa ibabaw ng hari. At kapag may isang tao na naglilid, nangunguna sa mga hari, tinatawag siyang empire. Ibig sabihin, lumalarawan siya sa buong daigdig na imperyo. Hindi rin siya pwedeng lumarawan sa isang literal na babae. Kasi binanggit natin kanina sa Apokalipsis na ang mga hula, mga punto na binabanggit dito ay paglalarawan, sagisag. At binanggit kanina na nakaupo siya sa maraming tubig. Imposible magawa ng isang babae na nakaupo sa maraming tubig. Hindi magagawa ng literal na babae yan.
Pang-apat na punto na nakita natin kanina, hindi siya pwedeng tumukoy sa politika, alyansa dahil nakipagtalik or nakiapid. Sa ibang salita, yung pakiapid ay tumutukoy sa idolatria. At binanggit na kapag namatay itong babaeng ito, magdadalamhati yung militar na ito. So ibig sabihin, hindi siya pwedeng lumarawan sa political elemento. At pang-limang punto na nakita natin, hindi siya pwedeng tumukoy sa komersyo dahil katulad ng mga hari, kapag napuksa ang babaeng ito, ay magdadalamhati siya. Ngayon, kung hindi siya militar, kung hindi siya negosyo, kung hindi siya politika, anong uri ng babae yung tinutukoy natin? Hanapin po natin mga kapatid yung sagot sa Apokalipsis 18:23. Titingnan natin yung pangungusap na tumutukoy sa kung anong uri siya ng babae. Sa Apokalipsis 18:23. Ganito po ang sabi. Sa second part, dahil ang mga negosyante mo, ang mga pinakaprominente mga tao sa mundo, at dahil sa espiritistiko mong mga gawain ay nailigaw ang lahat ng bansa. Opo, sa teksto nito, binanggit siya na espiritistikong babae. Ibig sabihin, pagsamba sa demonyo, Diyos, Diyosa, at tumutukoy ito sa relihiyon. Ang misteryoso o mahiwagang babae ay sumisimbolo sa relihiyon sa pangkahalatan. At hindi tayo dapat magulat mga kapatid kung bakit siya inarawan bilang mapakiapid na patotot. Dahil sa Biblia, ginamit din iyan bilang pagtukoy sa bansang Israel. Dahil ang bansang Israel noon ay may pakikipagtipan sa Diyos na Jehovah, tulad ng isang asawa. Pero, dahil hindi siya naging malinis, hindi siya naging walang bahid, wala niya ipakikipagtipan sa Diyos, tinawag siya mapakiapid. Ang Israel ay gumawa ng pakikipag-alyansa sa mga bansa. In-apply niya yung pagsamba ng mga pagano bansa sa kanila, kaya tinukoy siyang nagkaroon ng pakikipagtalik o gumawa siya ng idolatriang pagsamba sa mga Diyos ng pagano mga bansa. At sa ngayon, mga kapatid, ang Kristiyano kongregasyon ay tinutukoy din bilang kasintahang babae ng ating Panginoong Hesus. Kaya kagaya ng isang babae, dapat na tayo ay malinis, dalisay at walang bahid. Pero may babala si Santiago. Sa Santiago 4:4, dito sumulat siya na dapat tayo mag-ingat. Tingnan natin yung binabanggit ng Santiago 4:4. Sabi dito, mga ngalo niya, hindi ba ninyo alam na ang pakikipagkaibigan sa salibutan ay pakikipaglaban sa Diyos? Ibig po ba sabihin mga kapatid na yung Kristiyano kongregasyon ay pwede rin mangalo niya o makiapid? Oo. Symbolically, spiritually, pwede tayong makiapid. Paano? Pagpatuloy po natin binabanggit ng teksto sa Santiago 4:4. Kaya kung gusto ng sino man na maging kaibigan ng salibutan, ginagawa niyang kaaway ng Diyos ang sarili niya. Kaya sa diwa, ang pakikipagkaibigan natin sa salibutan ay parang pangalo niya sa paningin ng Diyos ni Jehovah at ang ating Panginoong Hesus. Ito pa ang isang punto na dapat natin tandaan mga kapatid dun sa pinag-uusapan nating misteryosong babae na ito. Dapat natin tandaan na sa wikang Hebreo, ang isang lungsod ay kadalasan tumutukoy sa isang babae. Tulad ng lungsod ng Jerusalem. Babae. Asawang babae ang tingin ng Diyos ni Jehovah. Mahal kong Maynila. Babae yung tingin ng mga tao sa lungsod natin. So, ibig sabihin, itong lungsod na ito ay dakila at meron siyang kapamahalaan na maghari at tinatawag siyang imperyo. Ang Babylonian dakila ay mayroon ding mga anak. Kung paano ang isang lungsod ay mayroong mga barangay, may liit na lugar, meron ding anak ang Babylonian dakila. At ito ay lumalarawan sa mga sekta, dibisyon, paksyon, kulto, at may liit na relihiyon na nag-a-apply din at sumusunod sa kanyang paraan ng pamumuhay. Maaari natin tanong, saan ba nagmula ang Babylonian dakila? Kapag babalikan natin yung ulat ng Genesis, Kabanata 10, makikita natin dito na si Nimrod, yung nagtatag ng Babylonia. Sa modernong panahon, itong Babylonia ay nasa Iraq. Sa ulat, si Nimrod na anak ni Cus at ni Semiramis ang nagtayo ng Tore ng Babel. Ibig sabihin, kung babalikan natin yung kasaysayan, si Semiramis na nanay ni Nimrod ay naging asawa niya. Ibig sabihin, yung nanay ni Nimrod ay naging asawa niya. Si Semiramis, yung anak niya, naging asawa niya. Kung saan nagtayo sila ng pinakamataas na tore, tinawag na Tore ng Babel, at gumawa silang maling relihiyosong pagsamba sa Diyos-Diyosan. At dahil ito, ginulo ng Diyos ni Jehovah yung
kanilang gawahe, kaya naman naikalat nila yung mga turo, mga kaugalian sa iba't ibang lugar. Ano yung isang turo na na-adapt hanggang sa panahon natin sa ngayon? Halimbawa yung pagdiriwang ng Christmas. Ito ay hindi nagmula kay Kristo. Nagmula ito kay Nimrod actually. Kasi pagkamatay ni Nimrod, yung kanyang asawa / nanay na si Semiramis ay nagturo ng kasinungalingan na yung kanyang asawang / anak ay isang Diyos na Espiritu. Sabi sa ulat, kung saan pinalabas niya na ang isang puno ng evergreen ang tumubo mula sa patay na tuod ng puno bilang simbolo ng pagbabalik ng bagong buhay sa patay na si Nimrod. At tinuro niya na yung kapanganakan noong December 25 ay panahon ng pagbisita ni Nimrod sa puno at nag-iwan ng regalo. At ayon sa pag-aaral ni Professor Hyssop, ang yulog o yung tuod ay tumutukoy sa patay na sapi ni Nimrod na itinuturing na Diyos ng araw na pinutol ng kanyang kaaway. So, sa maikli, ang Christmas tree ay si Nimrod, Red V. Vidus, ang namatay na Diyos na muling binuhay. So, ganyang kalaganap yung turo na na-adapt natin sa panahon sa ngayon. Ibig mo sabihin na ito na yung pasimula ng huwad na reliyon? Ang sagot, mga kapatid, ay hindi. Pero kanina, sinabi natin na yung pag-iral ng Babylonian dakila, ito na yung pag-start ng huwad na reliyon. Dahil nagkagulo yung wika, nadala nila yung mga turo, ibig bang sabihin, mas nauna pa yung huwad na reliyon kaysa Babylonian dakila? Opo. May pruweba ba tayo? Meron po. Tingnan po natin yung patunay dito. Balikan natin yung Apokalipsis, Kabanata 18, talatang 24. Apokalipsis 18:24. Sabi po dito, oo, nakita sa kanya ang dugo ng mga propeta at ng mga banal at ang lahat ng pinatay sa lupa. Ngayon, ibig sabihin, nauna pa yung huwad na reliyon sa Babylonian dakila. Sa binasa natin, sino po ba yung kauna-unahang napatay? Si Abel. Nauna si Abel kay Nimrod. So, ibig sabihin, nangyari yung pagpatay kay Abel 130 years pagkatapos na umiral si Adan. Ibig sabihin, umiiral na bago pa ang Babylonian dakila ang huwad na reliyon. May karagdagan pa ba tayong ebidensya na talagang nauna yung huwad na reliyon sa Babylonian dakila? Meron pa. Tingnan po natin ikalawang ebidensya sa Mateo 23:33 hanggang 35. Kasi sabi nga, sa bibig ng dalawang saksi, mas tumitibay yung ebidensya. Basahin po natin yung ulat, Mateo 23:33-35. Dito, nakikipag-usap ang ating Panginoon Jesus sa mga reliyon. Sabi dito, mga ahas, mga anak ng ulupong, paano nyo matatakasan ng parusa sa Gehenna? Dahil sa kasamaan ninyo, kapag nagsugo ako sa inyo ng mga propeta at marurunong na tao at mga pangmadlang tagapagturo, papatay ninyo at ibabayubay sa tulas ng ilan sa kanila. At ang iba ay hagupitin ninyo sa inyong mga sinagoga at pag-uusigin sa bawat lungsod. Kaya mananagot kayo sa lahat ng dumanak na dugo ng matuwid ng mga tao. Mula sa dugo ng matuwid na si Abel hanggang sa dugo ni Zacarias na anak ni Barakias na pinatay ninyo sa pagitan ng templo at ng altar. So maliwanag mga kapatid na yung pag-iral ng huwad na reliyon ay mas nauna kaysa sa Babylonian dakila. So, tanong, kailan eksaktong nag-exist o nagsimula yung huwad na reliyon? Ang sagot ay, nagsimula ito nang may isang rebelde anghel na gustong gawing Diyos ang kanyang sarili at tumanggi sa soberanya ni Jehovah. Pero may kulang sa kanya. Wala siyang mananamba. Ibig sabihin, walang nakakilala sa kanya, walang sumasamba sa kanya. At kung isang Diyos yung nakakadama nito, nakakainis yun. Kaya gagawa siya ng paraan para magkaroon siya ng lingkod. At dyan, nabali yung atensyon niya kay Eva. Ang huwad na reliyon ay nagsimula sa langit nang gawing rebelde nung anghel na ito ang kanyang sarili. Na kilala ngayon bilang si Satanas o Diablo, ang dakilang mamamatay tao. Hindi natin alam yung eksaktong nangyari sa ulat ng Genesis, Kabanata 3, tungkol sa Hardin ng Eden. Dahil kahit ilang beses natin itong nabasa, naalam natin yung pandaraya ng ahas kay Eva, pero alam natin na nagpunta si Eva doon sa puno ng pagkakilala ng tama at mali. Nakita niya punong kahoy at nakita niyang kanais-nais kainin yung bunga. Pero posible na bago pa siya pumunta doon sa punong kahoy na iyon, ay nandun na yung ahas. At alam ni Eva na yung ahas ay hindi pwede magsalita.
Maaari ang ginawa ng ahas para painiwalaan si Eva ay kinain din ng ahas yung bunga at pinalabas na nakakapagsalita na ako dahil kinain ko yung bunga. Tingnan mo, buhay pa rin ako. Ang resulta, kinain din ni Eva yung bunga. Hindi natin mabasa yung kanyang eksaktong ulat sa Biblia, pero posibleng ganyan yung nangyari. At ang resulta, si Eva yung kauna-unahang nagsagawa ng idolatria. Opo, ang ginawa ni Eva ay idolatria dahil ang pagsamba sa kanyang sarili para makaalam na mabuti at masama ay paraan ng pagkakaroon ng idolatria. Ang kung malaman yung tama at mali ay isang kapangahasan na ginawa ni Eva. At sangayon sa Biblia, ang kapangahasan ay katulad din ng idolatria. At ang kasakiman ay inilarawan din bilang idolatria. Pagkatapos kainin ni Eva, alam natin na binigyan niya si Adan. At dito nagsimula ang mga mananamba ni Satanas sa huwad na relihiyon. At naging matagumpay yung pag-iral ng huwad na relihiyon na ito at pagkatapos, 130 years after umiral si Adan, dito na nangyari yung kauna-unahang pagdanak ng dugo, yung karahasan, nagpagpatay kay Abel. So nakita natin mga kapatid sa maikli, yung huwad na relihiyon, Babylonian Dakila, ay umiikot sa kasinungalingan, panloloko at karahasan. Ang buong ulat tungkol sa huwad na relihiyon ay umiikot din sa mga ito. Kaya naman, mas maunawaan natin yung sinabi ng ating Panginoon Jesus sa Juan 8:44 habang nakikipag-usap pa rin siya sa lider ng relihiyon. Sabi ito sa Juan 8:44, ganito po ang sabi. Juan, kayo ay mula sa inyong amang dyablo at gusto ninyong gawin ang mga kagustuhan ng inyong ama. Mamamatay tao siya siya ay magsimula at hindi siya nanindigan sa katotohanan dahil wala sa kanyang katotohanan. Nagsisinungaling siya dahil iyon ang personalidad niya. Dahil isa siyang sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. So, ibig sabihin, hindi pa Babylonian Dakila noon yung huwad na relihiyon. Pero, yung lahat nung nangyari noon ay nagbibigay sa atin ng idea kung ano yung magiging kalagayan niya sa panahon natin sa ngayon. Kaya naman, kailangang tapusin ng Diyos ng Jehovah yung kasamaan na ginagawang ito ng relihiyon. Kaya nang paksa natin pinag-uusapan, dumating na bang paghatol sa Babylonian Dakila? Dahil sa pasimula pa lang, marami na siyang napatay. Libo-libo na, milyon-milyon niya yung napatay niya. Pero, nang dumating ang baha, nawala na naman ng mananamba si Satanas. Ibig sabihin, nalinis ng Diyos ng Jehovah yung nawala yung mga mananamba ni Satanas. So, ano yung kailangan gawin ni Satanas? Naputol yung huwad na reliyon, pero yung huwad na Diyos ay nag-i-exist pa rin. So, ano ginawa niya? 100 years after nung baha, o pagkatapos ng baha, doon umiral si Nimrod kasama yung kanyang anang asawa, at dito umiral yung huwad na reliyon. So, inulit na naman ni Satanas yung cycle ng kanyang ginawang paparami ng kanyang mga mananamba. At dito, marami yung namatay at naisagawa yung mga karumal-dumal na pagpatay na resulta ng huwad na reliyon. So, pinigilan ng Diyos ng Jehovah yung pag-iral o pagtatayo ng Torre ng Babel, iniba niya yung wika, pero kasabay nito, naikalat naman yung kanyang paniniwala, yung kanilang kaalaman, yung kanilang mga magic, kasama yung mitolohiya, alamat, Diyos-Diyosa, at iba't iba. Espiritismong paniniwala at mga pagsakripisyo ng mga tao. Kaya naman, base sa pag-aaral ng mga eskolar, ang reliyon ay pare-pareho. Bakit? Dahil isa lang yung kanilang pinagmulan. Sabi nga, kung ihahanay natin yung reliyon, may pagkakaugnay sila at pagkakatulad dahil iisa lang yung kanilang pinagmulan, kundi ang Babylonian Dakila o ang imperyo ng huwad na reliyon. Kaya dito, sabi ni Jesus, kausap rin niya yung reliyosong mga leader. Kung babasahin natin ulat ng Marcos 7:6-8, binanggit niya dito yung paglalarawan tungkol sa reliyon. Marcos 7:7-8. Sabi dito, walang saysay ang patuloy na pagsaban nila sa akin dahil mga utos ng tao ang tinuturo nila bilang doktrina. Binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at sinusunod ang tradisyon ng mga tao. Sa talatang 8, ganun sabi, sa tradisyon ng mga tao. So dito nakita natin mga kapatid na
ang Babylonian dakila, natutuhan natin na yung huwad na relihiyon ay walang tunay na pag-ibig. At yung pag-ibig nila ay pangsarili. Wala silang pag-ibig na pang magkapatid. Dahil kung meron silang pag-ibig, hindi sila gagawa ng masama sa kapwa nila. Wala silang pagkakapit ng tunay na pag-ibig, gaya ng itinuturo ng ating Panginoon Jesus kung paano natin dapat sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kaya kung tunay na mananamba tayo ng ating Diyos na Jehovah, magre-reflect sa atin, ugali, yung tunay na pagsamba o yung ugali ng tunay na Kristiyano. Ang Espiritu iyon ay Espiritu ng Diyos na Jehovah, ay makikita sa ating paraan ng pagkilos. At para masamba siya sa Espiritu at katotohanan, dapat nangangahulugan na susundan natin mabuti ang salita ng Diyos para mapunan ng Espiritu ang ating sarili. Dapat maipakita natin yung bunga, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, mahabang pagtitiis, kabaitan, kabutihan at pananampalataya. Kasama dito ang kahinahunan, pagpipigil sa sarili, at siyempre pag-ibig. Dahil hindi ito nai-apply ng huwad na relihiyon. At kung ikakapit natin ito, paraan ng pagsamba, tunay na pagsamba, ibig sabihin, nakikilala tayo bilang mga saksi ni Jehovah dahil hindi tayo gagawa ng masama sa kapwa natin. At lalong hindi tayo gagawa ng pagpatay sa ibang tao. Isang example ng mga kapatid noong 1940 to 1941 kung saan sumabog o naganap yung pag-atake sa Pearl Harbor, kung saan napakaraming tao yung namatay. At sa panahon yun, nagbabahay-bahay din yung mga saksi ni Jehovah. Pero ayaw ng mga tao na pakinggan yung mensahe nila. Ang paliwanag ng mga saksi ni Jehovah, palagi na sinasabi sa mga kausap nila, alam namin na hindi ninyo gusto yung ginagawa namin pangaral. Pero isang bagay na ipapangako namin sa inyo. Walang isang saksi ni Jehovah ang pumatay sa mahal ninyo sa buhay. Isang bagay na ipapangako nila noon ay isang bagay na may ipapangako rin natin sa ngayon. Bakit? Dahil naikakapit natin yung natutuhan natin sa Biblia na ang tunay na mananamba ay nagkakapit ng ating natutuhan. At pangunahan dito, pag-ibig. Kaya masasabi natin sa maikli na yung Babylonian dakila ay responsable sa trahedya, direkta man or indirectly, na mga pagpaslang. Nakita natin na palagi magkaugnay ang relihiyon at digmaan. Paano natin nasabi? Ito ang ilang komento tungkol sa relihiyon. Sabi dito, ang pinakamadugo at pinakamakapanganib na mga pagtatalo sa ngayon ay may kinalaman sa relihiyon. Ang sabi ng pahayagang USA Today. Napakahirap din itong lutasin. Ang pamantayang mga pamamaraan sa diplomasya, halimbawa ang pagiging handang makipagkompromiso at magpatawad ng mga hinanakit, ay mas mahirap kapag ang magkakalaban ay nag-aangking nasa kanilang panig ang Diyos. Totoo yan sa ngayon mga kapatid dahil sa mga digmaan, palaging nakikita natin yung pagbasbas ng relihiyon sa magkabilang panig. Sa Tunisia, nagkaroon ng survey na 60% yung hindi na nagpupunta sa mga moske dahil sa mga mararahas na ideolohiyang itinataguyod sa mismong lugar ng pagsamba. At sabi naman ng isang editorial sa dyaryo, pagkatapos ng pag-atake ng terorista noong September 11 sa Amerika, merong sumulat sa pader ng isang salita, "Mahal na Diyos, iligtas mo kami mula sa mga taong naniniwala sa inyo." Magpapatuloy ba mga kapatid ang ganitong kalagayan? Tingnan natin yung binabanggit ng Apokalipsis 17, 17, kung hahayaan ba ng Diyos ni Jehovah na mangyari ito. Sabi dito, at ang 10 sungay na nakita mo, at ang mga bangis na hayop, sino yun mga kapatid? Yung politika, militar, ay mapupuot sa babaeng bayaran. Sino yung babaeng bayaran? Yung relihiyon. At gagawin niya silang wasak at hubad at uubusin nila ang laman niya at lubusan siyang sunugin. Sino ang nag-udyok sa relihiyon o sa politika na gawin iyon? Pagpatuloy natin sa talat ng 17. Dahil inilagay ng Diyos sa puso nila na gawin ang nasa isip niya. Oo, nagawin ang iisa nilang kaisipan sa pamagitan ng pagbibigay ng kaharian nila sa mabangis na hayop hanggang sa magalap ang salita ng Diyos. So, i-impluwensya ng Diyos ni Jehovah yung makapolitika para lusubin o atakihin itong babaeng ito. At ang pagkasira o pagkawasak ay tiyak na mangyayari at iyan ang ating makahulang punto na pinag-uusapan sa ngayon. Pero may iba pang pagtukoy na maaari natin tingnan. 3 beses na binanggit sa Kabanata 18 yung pagkawasak. At 3 beses din binanggit yung kalungkutang nadama ng mga tao ng panahon na iyon. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Madalas natin mabasa sa Biblia yung pagtukoy sa taong 1914 bilang makasaysayang taon.
Ito ang panahon ng pagdating ng ating Panginoong Hesus at ito ang simulan ng panahon ng kawakasan. Ito ang kawakasan ng huling sistema ng mga bagay. Kung kailan ito ang eksaktong mangyari, hindi natin alam. Pero isang bagay ang tiyak. Isang lubusang pagkapuksa ang mangyari sa Babylonian dakila. May binanggit sa atin ng ating Panginoong Hesus sa Mateo 24, 7 at 8 na hapdi ng kabagabagan. Ano ba ang ibig sabihin nito mga kapatid? Sa marginal reference natin, yung hapdi ng kabagabagan or pangs of distress ay inilarawan bilang mental or physical suffering, extreme anxiety, sadness, pain, or state of being in danger or urgent need. Extreme worry, sadness, or pain. Ibig sabihin, pagkabalisa. Ang salitang Girego na ginamit dito ay literal na tumutukoy sa matinding hapdi o sakit sa panahon ng panganak. Ngunit ito ay ginamit para ilarawan yung pagkabalisa o sakit at pagdurusa ng isang nagdadalang tao para maunawaan natin yung sakit na mararamdaman. Ibig sabihin, darating yung problema, paghihirap. At ito ay dadalas, gagrabe, at titindi sa panahon bago dumating yung kapaghihatian o bago dumating yung pagsilang ng sanggol. Kaya naman binanggit sa Mateo 24:21, yung ganitong salita. Mateo 24:21. Ito po ang sabi, sa 21, dahil sa panahong iyon ay magkakaroon ng malaking kapaghihatian na hindi pa nangyari ng pasimulan ng mundo hanggang sa ngayon at hindi na mangyayari pang muli. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Yung salitang terorismo ay isang salita na lumabas nitong panahon natin, nitong 21st century. So, sa literal na panganak, bago maramdaman ng magulang yung kasiyahan sa pagsilang ng kanyang anak, makakadama muna yung ina ng napakatinding sakit yung tinatawag na paglilabor. Kaya naman hindi tayo magtataka kung bakit nangyayari yung ganitong kalagayan. At isang senyalis ito na papalapit na tayo sa pagkanarito ng Kristo. Kaya naman, sa ulat ng Ikalawang Tesalonica 2:8, ganito ang pagkakabanggit. Ikalawang Tesalonica 2:8. Sabi dito, pagkatapos, may sisiwalat ang napakasamang tao na bubuksain ng Panginoong Hesus pamagitan ng kapangyarihang lumabas sa kanyang bibig at lilipulin niya kapag naahayag na ang kanyang presensya. So, ibig sabihin, pagkatapos maisiwalat ang napakasamang kalagayan, pupuksain ng Panginoong Hesus sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan na lumabas sa kanyang bibig, na lilipulin niya yung pag-iral nito ng masamang relihiyon kapag dumating niya ang kanyang presensya. At ipinapakita ng pangyayari sa kasalukuyang kalagayan natin sa daigdig na ang relihiyon ay tudlaan ng pagpuksa ng Diyos. Kumbaga nasa target zone na siya ng Diyos ni Jehovah. Kung paano ang usok o abo na bubuga mula sa isang dating natutulog na bulkan, ito ay nagpapahiwatig ng pagsabog. Ang tumitinding pagkaupuot laban sa relihiyon at sa maraming bahagi na daigdig ay isang pahiwatig na bilang na ang araw nila ng huwad na relihiyon. At malapit ng pakilusin ng Diyos ni Jehovah ang politikal na elemento ng salibutan para magkaisa sa pag-isikap na ilantad at wasakay ng espiritual na patutunod na ito, ang Babylonian dakila. Kumusta naman tayo mga kapatid? Ang sabi ni Jesus sa Kabanata 18, talatang 4 ng Apokalipsis, lumabas kayo mula sa Kanya, bayan ko, kung hindi ninyo nais na tumanggap ng Kanyang salot. Ibig sabihin mga kapatid, kailangan tayong lumayo, lumabas mula sa impluwensya ng Babylonian dakila. Kasi tayong lahat mga kapatid at mga kaibigan ay nanggaling sa isang daigdig kung saan may responsibilidad na pagbububo ng dugo. Ito man sinasadya o hindi. Kaya ano ang dapat natin gawin sa ganitong kalagayan? Siyempre, gusto nating mapabilang dun sa mga makakaligtas dun sa kalagayan na ito. Mayroon ba tayong magagamit na pattern o basihan kung saan tayo pupunta para makaligtas dun sa lugar na ito? Sa bilang, Kabanata 35, binanggit dito yung kasakbuan, yung pagbububo ng dugo. At sa verse 33, binanggit dito na dahil kung yung huwad na relihiyon o yung Babylonian dakila ay magwawakas, kasama ng mga makasalanan sa dugo at ang lumang sistema ito ng mga bagay ay magmamana ng kanilang kapuksaan. So, ibig sabihin, kailangan natin tumakas. Saan tayo pupunta mga kapatid? Nung panahon ng Biblia, sa ulat ng bilang, merong lungsod na kung saan pwede silang makatakas kapag nakapatay sila na hindi sinasadya. So, tatakbo sila doon, magtatago, at ipapaliwanag nila yung nangyari. Nagtatagalan po ako ng kahoy, pero tumalsik yung ulo ng pinakapalakol at aksidenteng napatay. So, anong gagawin ng mataas na saserdote? Iimbestigahan niya kung tama ba talaga yun.
para mailigtas siya doon sa pagbububo ng dugo. At ganyan din yung ating kalagayan, mga kapatid. Tayo rin ay nasa isang lugar kung saan tayo ay napoprotektahan. Aksidente man o talaga nangyari yung pagpatay, kailangan nating manatili sa loob ng kongregasyon. At ang pananatili natin dito ay nangangahulugan ng proteksyon doon sa tagapaghiganti para tayo ay mapatay. O sa ibang salita, madamay sa pagkapuksa sa pagbububong ng dugo ng mga nakapabilang sa Babilonyang dakila. Hindi ba napakagandang paglalaan ito? Paalala ito sa atin, mga kapatid, na dapat tayong manatili sa Kristiyanong kongregasyon kung gusto nating mapanatili yung ating kaligtasan. Mula sa lahat ng namatay, mula kay Abel hanggang sa panahon ngayon, daan-daan o milyon-milyon yung nadadagdagan na bilang ng mga tao na papatay ito. At natatakot tayong madamay sa ginagawang ito ng babaeng bayaran o ng babaeng patutot. Anong susi? Yung pananatili natin sa dakilang kanlungan lungsod o sa bayan ng Diyos ni Jehovah. Kaya naman, meron tayong lugar na mapupuntahan para mapanatili yung ating ang buhay, yung ating kaligtasan. At sa natutuhan natin, kailangan natin tanggapin yung paghingi ng tawad at paniniwala sa ating Panginoon Jesus para maproteksyonan tayo. At hindi natin gugustuhin lumabas doon sa lungsod na ito dahil nangangulugan ito ng buhay natin. Opo, mga kapatid, sa ating napag-usapan, yung wakas ng huwad na relihiyon ay magiging palatandaan ng pagsimula ng bagong panahon kung saan ang Diyos ni Jehovah ay wala ng kaagaw doon sa kanyang pamamahala. At tulad ng binabanggit na ulat ng Apokalipsis 19:1 at 12:6, niniwala tayo dito na yung pagkakasunod-sunod ng ulat na ito ay tumutukoy sa pagkakaroon ng chronological na ulat ay nagtutulak sa atin para maniwala na tayo ay sumapit na kung saan ang panahon na ang Babilonyang dakila ay mawala na kung saan ang kabanalan ng Jehovah sa dakilang pagsamba ay may tataguyod na. So, ibig sabihin, natapos na yung phase 1, yung paglipol sa Babilonyang dakila, papasok tayo sa phase 2 kung saan yung pamahalaan ng Diyos ng Jehovah ay itatatag. At lahat tayo ay dapat manatiling gising sa espiritual at magkaroon ng mapaghintay na sa loobin. Opo, ang napag-usapan natin ngayong umaga ay naghahanda sa atin na maging ligtas sa malaking kapaghilian tungo sa isang matuwid na bagong salibutan. At talagang napakalaking pribilehiyo natin na mabuhay sa panahon ito kung saan nangyayari na yung mga ulat sa Biblia. Opo, kapag ginawa natin manatili sa loob ng kongregasyon, makatitiyak tayo na hindi tayo masasama doon sa malilipol na kasama sa Babilonyang dakila, kundi sa halip mananatili tayong buhay, maligaya, magpakilanman.